Inihayag ng kagawaran ng transportasyon ng Pilipinas na ang unang cable car system sa bansa ay maaaring makumplito sa taong 2028, nakatakdang e-konekta ng Antipolo Cable Car Project, ang Taytay Station ng Metro Rail Transit Line 4 o MRT4, sa Antipolo City sa kabisera ng Maynila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Undersecretary Timothy John Batan na inaasahan ng Department of Transportation, DOTR, na gawing operational ang unang cable car service sa bansa sa 2028. Noong nakaraang taon, nagpahayag si Timothy Batan, Undersecretary ng DOTR, sa ginanap na Build Better More Infrastructure Forum, na ang mga gastos at kapasidad ng pasahero ng cable car system ay tutukuyin sa pamamagitan ng isang detalyadong feasibility study ngayong 2025. Dinagdag niya na ang bidding para sa proyekto ay inaasahang magaganap sa 2026, kapag natapos na ang feasibility study. Pinondohan ng Asian Development Bank, ADB, ang pre-feasibility study para sa cable car project at magpapatuloy din ang pagpopondo sa feasibility study ngayong 2025. Sa isang forum tungkol sa mga plano sa infrastruktura ng gobyerno, ibinahagi ni Batan na plano ng gobyerno na magtayo ng cable car system para e-konekta ang Taytay sa Antipolo City sa Rizal. Sinabi ni Batan na ang Antipolo ay napakasiksik, at maraming residente at aktibidad sa ekonomiya, kaya magiging komplementaryo ang pagkonekta ng MRT4 sa Antipolo City. Gaya ng iniulat ng trade magazine na SI Urban noong 2021, inihayag ng France ang intensyon nitong co-finance ng urban cable car system sa Maynila. Ayon sa ulat noong panahong iyon, sinabi ni Finance Minister Carlos Dominguez, na nakipagpulong siya sa French Ambassador to the Philippines na si Michael Bacos. Sa pulong, tinalakay ang potensyal na pagpopondo ng ilang proyekto, kabilang ang unang urban cable car system ng bansa. Ang proyekto ng Department of Transportation ay nagsasangkot noon sa pagtatayo ng cable-operated mass transit system na umaabot ng humigit kumulang 4.5 kilometro sa kahabaan ng Santolan Eastwood-Pasig Corridor sa kabisera ng Pilipinas. Sa isang virtual na pagpupulong, binanggit ni Dominguez na ang iminungkahing $100 milyon na proyekto ay naghihintay ng pag-aproba mula sa Investment Coordination Committee. Samantala, nakatakdang pag-aralan ng ZIP Infrastructure ng Japan ang pagiging posible ng cable car system sa Camp John Hay sa Baguio, bilang bahagi ng kasunduan na pinirmahan ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, na nagmamay-ari ng property. Sa ilalim ng isang Memorandum of Understanding, MOU, na nilagdaan ng ZIP Infrastructure, maghahanda ang Japanese firm ng feasibility study para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng self-driven cable car system nito na ZIPCAR sa Camp John Hay. Ang teknolohiyang ito ay nangangako na pahusayin ang urban mobility, bawasan ang traffic congestion, at e-promote ang environmentally sustainable na mga solusyon sa transportasyon, sabi ng BCDA President at Chief Executive Officer na si Joshua Bingkang sa isang email na pahayag. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng ZIPCAR, makakagawa tayo ng maayos at mahusay na sistema ng transportasyon sa loob ng Camp John Hay na ginagawa itong mas madaling ma-access at kasiya siya para sa mga residente at bisita, dagdag niya. Ang MOU ay nilagdaan ni Bingkang at ZIP Infrastructure Chief Executive Officer Taka Masasuchi, kasama sina Transportation Secretary Jaime Bautista at ZIP Infrastructure Director at Head ng Business Development na si Mario Ian Carlos Ferrido Ribanquin bilang mga saksi.
Batay sa website nito, ang ZIP infrastructure ay kasangkot sa paggawa at pagbebenta ng mga kagamitan sa transportasyon, civil engineering at construction work, land transport at pagliko ng mga sasakyan, at automobile freight transport, bukod sa iba pa. Ito ay dumating habang ang mga economic managers ng Administrasyong Marcos, kabilang sina Bingkang at Bautista, ay nakipagpulong sa mga Japanese firm sa hangaring palawakin nila ang kanilang presensya sa Pilipinas. Gayunpaman, ang Maynila at Baguio ay hindi lamang ang lungsod sa Pilipinas na may mga plano para sa mga urban cable car, gaya ng iniulat noong 2023, si Michael Rama, ang alkalde ng Cebu City, ay nagsusulong para sa isang sistema na maaaring umakma sa pampublikong network ng bus. Ang mga ideyang ipinakita sa Department of Transportation ay kinabibilangan ng cable car system mula South Road Properties hanggang Highland, pati na rin ang ruta mula Cebu IT Park hanggang Barangay Busay sa Cebu City. Mas naging optimistic si Michael Rama tungkol sa mga cable car sa lungsod pagkatapos ng pagbisita sa Hong Kong, kung saan nakaranas siya ng Aerial Tramway Transit System, ART, mula sa airport. Ang isang ART cabin ay maaaring maghatid ng 10 pasahero bawat 9 na segundo mula sa isang istasyon patungo sa susunod. Ang kapasidad na ito ay katumbas ng transport performance ng 200 jeepney kada oras at direksyon. Ang mga jeepney ay mga minibus na ginagamit bilang tradisyonal na transportasyon sa Pilipinas. Wala pang partikular na detalye hinggil sa pagpapatupad at planong ruta. Nag-aalok ang mga cable car ng maraming benepisyo, kabilang ang pagiging magiliw sa kapaligiran, mababang gastos sa konstruksyon, at ang kakayahang tumawid sa mahirap na lupain. Maaari rin silang maging isang masaya at kaakit-akit na paraan upang makalibot sa isang lungsod. Ang mga cable car ay kadalasang pinapagana ng kuryente at maaaring i-connect sa mga renewable energy sources.